Network Entertainment. So yung chiral molecules, pwede niyong isipin yung mga kamay niyo, so 'di ba, left and right. Pag tiningnan mo siya sa salamin, mirror images siya, 'di ba? Pero pag pinagpatong mo siya na ganito, hindi siya magpapatong. May time dati na may isang drug for morning sickness na binibigay sa mga buntis. Yung isang enantiomer, either left or right, nagpapagaling siya ng morning sickness. Pero yung isa, nagko-cause ng birth defects. Tapos yung problema kasi diyan, pareho yung properties nila ng left at right. Naging malaking issue siya nung time na yun. Kaya important yung chiral molecules at kung paano sila ma-separate from each other. Yung ginagawa ko ay ano yung mga mangyayari doon sa electrons pag inilawan mo ng laser yung mga chiral molecules. So, yung paper na to ay purely theoretical at ay may pinipredict kami na bagong effect na mangyayari kung i-consider mo yung spin ng electron. So ito ay isang theoretical prediction, it remains to be measured and proven. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish kanila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, at ngayon may special guest tayo sa podcast. So he is a physicist who earned his bachelor's, master's, and PhD in physics from the National Institute of Physics at the University of the Philippines, Diliman, where he focused on quantum time of arrival operators, tunneling time, and the quantum violation of weak equivalence principle. Currently, he is a postdoctoral researcher at the Max Born Institute
for nonlinear optics and short pulse spectroscopy in Berlin, where his research investigates the photoionization of chiral molecules using advanced quantum and geometric approaches. He is also the co-founder of the Liknayan Podcast, the only physics podcast in the Philippines which aims to inspire Filipino students to pursue physics. So without further ado, let's all welcome Dr. Philip Cesar Flores. Hello, Kagibunshin. Sa mga nanonood ng video, baka nagtataka kayo kung bakit magkamukha kami at halos magkapareho yung pangalan namin. So kambal po kami, no? So ayun, si Philip, quantum physicist dyan sa Berlin. Ako ay geophysicist dito sa Japan. So ayun. Twin physics. Bago tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At paki-rate na rin kami ng 5 stars para masaya at may validation na maganda naman yung ginagawa namin dito. At yung Liknayan Podcast din. Yun, sundan nyo rin. Nasa recently lang sa Spotify. Pero dati recent. sa YouTube lang sila. At Apple Podcast. Ayun. So ang topic natin today, ito yung ginagawa ni Philip as postdoc sa Berlin. Pag-usapan natin yung chiral molecules. Pag-usapan natin yun in more detail mamaya kasi ako, binabasa ko din siya pero hindi ko talaga siya, hindi ko maintindihan yung ginagawa niya. Kasi although medyo physics yung inclination namin, yung ginagawa ni Philip, very heavy siya sa math. Hindi ako ganun ka well versed sa math. More ako sa calculations ng mga equation. Tapos ako more on sa understanding sa geological applications niya. So, ayun. So dito sa podcast, si Philip yung una nating na-feature na physicist. So bilang kauna-unang physicist dito sa podcast, paki-explain naman sa amin, ano ba ang mas mabigat? 1 kilogram of steel or 1 kilogram of feathers? Siyempre yung 1 kilo ng feathers kasi dala mo daw din yung bigat ng konsensya kasama yung lahat ng mga manok na pinatay. May kasamang bigat ng konsensya. Yeah, yan din sana sasabihin ko eh. pero in all seriousness, bakit ba may confusion sa bakit may confusion sa ganong comparison? Kasi usually iniisip ng mga tao 'di ba? Balahibo ng manok. So magaan lang 'yun, pero nakakalimutan na parehong 1 kilo 'yun. Eh di magkapareho lang dapat yung timbang ng mga 'yan, parehong 1 kilo eh. Pero syempre dahil so more physics terms, mas maliit lang kasi yung density ng feather. So kung yung amount ng feathers na kailangan mo para makabuo ng 1 kilogram ng feathers, mas madami compared sa 1 kilogram ng steel kasi mas dense yung steel. So dahil mas dense siya, konti lang yung volume na kailangan mo para makabuo ng 1 kilo. So yung feather, dahil less dense siya, mas maraming feather yung kailangan mo para sa 1 kilo. So ganun lang yung pinagkaiba. Pero gaano kadaming manok yan? Depende. Siguro ostrich na lang siguro, baka kalahating ostrich. By the way, ang question pala na yun, hindi ako ang nakaisip. Yan? Request yun ni Jam, yung wife ko na yun daw ang itanong ko. So para din pala sa viewers, no, actually, medyo na-weirdan ako sa feeling na kinakausap ko si Paul in Filipino kasi pareho kaming kasi Ilonggo kami. So hindi talaga kami nag-uusap in Tagalog, Filipino. Kaya medyo na-weirdan akong pakinggan yung sarili namin. Same. Pag nag-uusap kami, nag-Ilonggo kami.
Tsaka hindi ako sanay na science yung pinag-uusapan namin. Mga pinag-uusapan lang namin dati, puro mga Dota Dota. at mga strategies or kung ano-ano man sa Dota. So, ayun. Tapos para pala sa mga viewers, actually, kakabisita ko lang din ng Japan kasi nag-conference ako sa Japan, sa Hokkaido. Tapos after ng conference sa Hokkaido, so 1 week yun. After nun, nag 1 week din ako dyan sa Japan. So, nandyan din ako kina Paul. So, nito lang. Mga 2 weeks ago ata or 3 weeks ago. So, Tapos, yan, hindi kami naka-record ng face-to-face na recording. Late na rin namin naisip na mag-record pala ng podcast. Tapos focus ako sa sa pagpunta sa mga anime shop. Ayun. So, I guess bago natin pag-usapan yung ginagawang research ni Philip, siguro alamin muna natin yung naging journey niya as a scientist. So, ayun. So, si Philip, as mentioned earlier, isa siyang quantum physicist. At siguro gusto ko lang kunin yung opportunity na to para tanungin ano ba ang ibig sabihin ng word na quantum. Kasi ngayon sa social media, madalas natin makita na ginagamit yun ng mga tao para gamitin sa kung ano-anong terminologies. Quantum consciousness. Oo. Tapos mga quantum crystal. Oo, tsaka din yung nung election, yung daw pag mananalo daw si BBM, magkakaroon ng quantum financial reset, yayaman lahat ng mga Pinoy whatever. So can you enlighten us, ano ba talaga ang ibig sabihin ng quantum at ano ang quantum physics? Okay, so yung quantum physics kasi nagsimula siya kay Max Planck. So nung time na yun, actually may sikat na sinabi kasi si Lord Kelvin. So nung time na yun parang may sinabi siya na lahat ng pwedeng ma-discover sa physics na-discover na, parang ganon. Pero nung time kasi na yun, hindi nila ma-explain yung nangyayari sa black body radiation. So as the name implies, black body radiation, so meron kang black body, example uling. Tapos pag pinabaga mo yung uling, 'di ba, pag bumabaga siya, pag may baga yung uling, ayun, for example, hindi nila ma-explain bakit ganun ganun kaliwanag yung baga. Tapos ayun, pumasok si Max Planck, may binuo siya na theory, doon niya unang inintroduce yung term na quanta. So yung quanta, yun yung parang specific amount, or ibig sabihin nun ay multiples. So yung energy ng light can only be absorbed or emitted in multiples of this number. So yun yung quanta. Meron ka lang multiples na allowed. So example, meron kang 1 quanta of light. So parang either 1, 2, 3, 4, 5 photons. Hindi pwede yung 1.1 photon, hindi pwede yung 1.2, 1.5, ano lang siya, 1, 2, 3, 4, 5. So ganun yung ibig sabihin ng quantum. May quanta. Meron kang quanta of energy na mga pwede. So doon nagsimula lahat hanggang sa ayun na, kung ano na yung mga naririnig niyo tungkol sa quantum. Pero doon talaga siya nagsimula. Tapos yung study ng quantum physics, all about dun sa sinasabi mo na quanta or nagsimula siya doon sa quanta. And actually this year marks yung 100 years ng quantum mechanics. So this year ay International Year of Quantum Science and Technology ata yung tawag. So ayan. And so yung buong quantum mechanics, nagsimula siya sa study ng light, kung paano interact yung kung paano mo ma-explain yung light, tapos hanggang sa napunta na siya kung paano i-interact yung light sa matter, hanggang sa napunta na kung saan-saan. Pero curious ako dun sa black body. Ano bang meron dun sa black body na magra-radiate ng ganun, hindi sa ibang color ng color ng object? Ay hindi, kasi 'di ba pag 'di ba yung explanation kung bakit tayo nakakakita ng colors ay 'di ba yung light meron siyang yung Roy G. Biv. So 'di ba?
'Pag tinamaan ng light yung isang object, i-absorb niya yung, lahat ng kulay tapos example ito yung microphone or yung t-shirt ko, so black siya. So ibig sabihin 'pag tinamaan siya ng light, inaabsorb niya lahat ng kulay kaya nakikita siya na kaya black yung kulay niya. Yung puti Mm. nire ah, nire-reflect niya lahat ng kulay kaya puti. Kung green, inaabsorb yung lahat except sa green tapos yung green yung nakikita natin or red and so on, gano'n siya. So kung dahil sa black body, so na-absorb niya yung lahat ng light pero bakit siya parang nagra-radiate ng light, parang gano'n, yung black body radiation. So yung interest mo sa quantum physics, paano naman yun nagsimula? Actually ano yon nung second year tayo sa high school sa Pisay. Tapos 'di ba 'pag sa chemistry, yung once magsimula yung chemistry na class 'di ba parang pinapakita yung documentary about sa history ng atom, gano'n. Oo. Tapos dun ko parang sa history ng atom for some moment pinakita nila na parang etong malaking discovery nung time na ito si Schrödinger na-explain niya yung, equation para sa hydrogen atom tapos nakita ko yung Schrödinger equation for the first time tapos parang ano lang naengganyo lang ako paano nila naiisip yung mga ganito, paano naiisip ng mga physicist na isulat in terms of equations yung nature. So parang dun talaga yun nag-start kung bakit ako naengganyo sa physics at sa theoretical physics. Yung Schrödinger equation, um, tungkol saan ba? Sabi mo kanina about hydrogen. So can you explain in more detail tungkol saan ba siya and at bakit siya naging significant na discovery? Kasi yung Schrödinger equation kasi yun yung kung nagka-quantum physics ka, Schrödinger equation lang palagi sino-solve mo kasi nag-a-apply siya sa lahat ng bagay. Tapos yung Schrödinger equation equation siya, na dine-describe niya kung paano yung behavior ng any quantum system through time, kung paano mag-evolve through time yung isang quantum system, ano yung example, behavior ng electron. Kasi 'di ba may wave particle duality tayo. So, yung Mm. Schrödinger equation ine-explain niya kung saan mo puwedeng, mahanap yung electron for example. Tapos after some time saan mo siya makikita, ano yung energy ng, electron, gano'n siya. Tapos kaya niyang ma-explain yung, lahat kaya malaking, discovery talaga nung time na yon yung pagbuo ng, Schrödinger equation. Pero siyempre nung mga time na yun maraming may competing naman, may competing equation naman. So, hindi siya Schrödinger equation, pero yung tawag doon ay matrix mechanics. Pero, basta skip na lang. Baka Skip. masyadong mahaba yung episode. So, kung interested kayo sa history ng quantum mechanics, actually puwede niyo siyang ma-search, i-Google niyo lang, History of Quantum Mechanics tapos may lalabas yan na link. Tapos parang may timeline yan na ganitong year ito yung na-discover ganito. In celebration ng 100 years ng quantum mechanics. Tapos siguro before natin i-discuss yung naging research mo diyan sa yung ginagawa mong research sa Germany. Pwede mo bang i-share din yung research na ginawa mo during your bachelor's to PhD sa sa NIP? Okay. So yung yung research na ginagawa ko dati, very niche topic siya kasi siya, quantum time. So very niche topic talaga siya internationally kasi, very heavy siya theoretically. So yung ginawa ko dati nung, undergrad, so yung title ng paper na ginawa ko dati ay Synchronizing Quantum and Classical Clocks. So bale parang dahil kasi yung usually yung mga clocks, para ma-define yung 1 second, parang may ginagamit sila na mga atoms tapos parang binibilang nila yung parang number of transitions within 1 second.
Tapos nakalimutan ko kung ilang transitions, basta let's say for example 100 transitions. Kung gaano katagal nangyari yung 100 transitions na yun, ganun for example katagal yung 1 second, ganun. So Okay. yung naging research ko ay paano mo ma-synchronize yung quantum quantum clock. If for example yung gumagamit ka ng quantum particles para ma-define yung kung gaano katagal yung isang time interval. Tapos yung classical clock which is for example hand watch. Tapos nung masters, yung pinag-aralan ko naman ay quantum violation ng weak equivalence principle. So yung ibig sabihin nun ay naalala nyo yung kwento ni Galileo na may hinulog siya na 2 bola sa Leaning Tower of Pisa. Tapos kahit magkaiba yung timbang, sabay silang mahulog. So yung inaral ko sa masters ay quantum version ng ganon. What if meron kang quantum particles na hinulog, sabay din ba silang babagsak? So apparently pinakita ko doon na may konting-konting quantum violation dahil sa uncertainty principle. Tapos sa PhD ko naman, yung ginawa ko ay tungkol sa tunneling time. So yung quantum tunneling, so hindi ko alam basta kung napanood niyo yung scene sa Oppenheimer, 'di ba parang may scene doon na inexplain din ni Oppenheimer yung quantum tunneling. So yung quantum tunneling ay isipin mo meron kang pader. Pag naghagis ka ng bola sa pader, 'di ba, every time babalik 'yan. Pero yung nangyayari kasi sa quantum, pag naghagis ka ng bola, pwede siyang tumagos. Tapos walang bakas ng kahit ano na parang nasira yung pader. Ano lang siya, tumagos na parang lumabas lang sa kabila na parang nag-tunnel. Kaya tunneling yung tawag doon. Tapos yung pinag-aralan ko ay kung gaano siya katagal doon sa loob ng pader bago siya lumabas. Tapos pinakita ko na zero siya. I mean, on average, nagiging zero siya. So ganun yung ginawa ko for bachelor, master's, PhD. So magkakaibang topic pero basically quantum time related. Lahat ng studies na yun published na pala, no? Pati Oo, ako, lahat. actually, sinubukan ko basahin yun. Wala akong maintindihan kahit isang detail. So sa mga nakikinig na nanonood, kung gusto nyong i-discuss yun ni Philip, either dito or sa Liknayan Podcast, comment nyo lang para may mga makasuggest din kayo ng mga episodes. So ayun, may 3 research topic kasi yun yung ginawa ko, and actually yung quantum at classical clock na publish ko yun nung bachelor ako, tapos yung quantum violation ng free fall na publish ko din yun nung masters, tapos yung quantum tunneling na publish ko din yun nung PhD. Tapos ngayon, postdoc ka na sa Germany. So can you share paano ba nag-open up yung ganong opportunity to do postdoc sa Germany? Actually, siya, by chance siya. Kasi nung 2019, na-invite yung advisor ko. So yung advisor ko throughout bachelor, masters, and PhD ay si Sir Eric Galapon. So na-invite siya para sa isang conference doon sa Israel, sa Weizmann Institute of Science sa Israel. Tapos yung title ng conference ay Time and Fundamentals of Quantum Mechanics. So nung in-invite siya na maging speaker sa conference na yon, inallow siya na magdala ng isang estudyante. Tapos dinala niya ako. Tapos very interesting yung conference din kasi lahat nagtatrabaho tungkol sa time. So parang mga world experts gather doon. Tapos nung PhD na ako, nung patapos na ako sa PhD, tapos nagpaplano akong mag-postdoc, in-email ko lahat ng speakers sa conference na yun. So binalikan ko yung website, tapos hinanap ko, tapos tiningnan ko yung listahan ng lahat ng speakers, tapos in-email ko sila isa-isa. Tapos ayun, may mga nag-reply naman sa akin. Tapos ayun, kaya ako napunta dito sa Berlin. Yan. So sa mga students dyan na nakikinig, nanonood, yun actually yung sikreto sa pag-pursue nung
graduate school, graduate studies abroad, mag-email ako ng mga professors. Pero ano naman, i-personalize niya naman yung email para Oo. may chance na mag-reply. Nothing to lose naman, eh. Tapos siyempre yung mga emails ko nung mga time na yun, siyempre pakilala ko muna sarili ko. Ganito Mm. yung mga research na ginawa ko. Tapos, nakilala kita dahil nandun din ako sa conference na yun na, para sa'kin, I find your topic interesting. Tapos siyempre dapat ipakita mo rin na ano, na binasa mo din actually yung mga trabaho nila. So, maglagay ka ng specific na paper, "Nabasa ko yung paper na 'to, feeling ko may Ah, matutulong ako sa project na 'to." Parang gano'n. ah, Lagyan niyo ng personal touch. ayun. Tapos yung ano, yung pangalan ng institute mo, Max Born, ano yun? Max Born Max Born Institute of Institute for, for nonlinear optics and short pulse, spectroscopy. yung Max Born, pangalan din yun ng ano, 'di ba? Physicist. Pangalan 'yan, si Max Born ay isa sa mga fathers ng quantum mechanics, tapos si Max Born ay ang PhD advisor ni Oppenheimer. Ah. So, ayun. So, actually may sikat 'yan na ano, na ginawa si Max Born tsaka si Oppenheimer na palaging ginagamit sa atomic at molecular physics. So, yung tawag dun ay Born-Oppenheimer approximation. So, sikat sila sa ano, sa ginawa nilang approximation na yun para ma-describe or ma-approximate kung paano interact yung, light with atoms, with molecules and stuff. Ayun, so ngayon nakaka 20 minutes na tayo. Siguro pag-usapan na natin yung ginagawang research ni Philip. So ang title nito, actually naglabas siya ng ano tatlong preprints 'yun, 'di ba? Yung Hindi, dalawa pa lang, dalawa. dalawang preprints. Tapos yung isa doon, ang title ay Enantiosensitive Locking of Photoelectron Spin and Cation Orientation. So, can you explain muna tungkol saan itong paper na to in one sentence? Okay, so basically yung paper na 'to ay isang so dahil theoretical physicist ako, yung paper na 'to ay, purely theoretical, at sa paper na 'to ay may pinipredict kami na bagong effect na mangyayari kung iko-consider mo yung spin ng electron. So dito pinakita namin na yung spin ng electron 'pag mineasure mo siya, tapos mineasure mo yung orientation, for example kung nakaganito, ganyan, may locking yung spin ng electron at yung orientation ng molecule. So ito ay isang theoretical prediction, it remains to be measured and proven kung tama. Pero it's purely prediction ng bagong effect. Ay, diyan pala, kasi kanina may nabanggit ka na term na quantum particle. Mhm. Yung quantum particle, iba pa siya sa mga tinatawag na electron, proton, neutron, or Ano lang pareho yan, lang 'pag yan? sinabi mong quantum particle, pareho lang yan, basta parang once na sinabi mong quantum particle, parang, ini-invoke mo yung wave particle duality, gano'n lang yan. Okay. So, So okay. So, yung term na quantum particle, hindi pala siya na parang may particle talaga na, yun nga, yung parang may object na parang bola or something. oo, ini-invoke mo lang na ano, valid yung, na yung particle na 'to ay nagbe-behave both as, wave and particle because of wave particle duality. Tapos puwede mong i-describe yung particle na yan as a wave 'pag may mga sino-solve ka sa equations mo. Gano'n lang 'yun. Doon sa title, may term na enantiosensitive. Oo, So, I guess sa enantiomers galing yun. Can you explain ano oo. yun? Sige, so explain ko na lang. Actually, yung topic kasi na 'to, yung buong topic, yung tawag ay spin polarization ng photoelectrons, in photoionization of chiral molecules. So madami siyang words, each word ay separate concept na kailangan mong i-explain. So una, punta muna tayo sa chiral molecules. Ano yung chiral molecules?
So yung chiral molecules, pwede niyong isipin yung mga kamay niyo. So 'di ba, left and right. So ito right hand ko, left hand. 'Pag tiningnan mo siya sa salamin, mirror images siya, 'di ba? Ayan. Pero 'pag Hmm. pinagpatong mo siya na ganito, hindi siya magpapatong. So yun Ah. yung tinatawag na chiral molecules. Ngayon, bakit important yung chiral molecules? Ah, Nag-e-exist yung chiral molecules in nature, so abundant siya. And ginagamit din siya sa mga drugs, and isa sa mga sikat na example bakit important yung chiral molecules. So basta may time dati na may isang drug for morning sickness na binibigay sa mga buntis. Nakalimutan ko kung ano, basta yung isang enantiomer, either left or right, nakalimutan ko. Nagpapagaling siya ng morning sickness. Pero yung isa, nagko-cause ng birth defects. So, Ah. once na ma-ingest mo yung tapos yung problema kasi diyan, pareho yung properties nila ng left at right. Pareho yung example, energy levels, mga gano'n. So, mahirap siyang ma-distinguish from each other. So, for example, sa drugs na yun nagkaroon ng mix-up sa production na may mga napuntang, enantiomer na nagko-cause ng birth defect, kaya naging malaking issue siya nung time na yun. Kaya important yung chiral molecules at kung paano sila ma-separate from each other. Ngayon, yun yung chiral molecules. Ngayon, ano yung photoionization? Yung Hmm. photoionization, so from the name photo, light. So meron kang, for example, atom. Let's say hydrogen atom. So 'di ba yung model natin ng hydrogen atom, meron kang nucleus tapos may umiikot ka na ano, electron dun. Ngayon 'pag inilawan mo kasi 'yan, yung isang atom, tapos 'pag inilawan mo siya ng laser, pwede mong masipa yung electron palabas ng atom. So yun yung tinatawag na photoionization. Ngayon, bakit nasisipa yung electron palabas? So puwede niyong isipin, naalala niyo yung, tuning fork, Oh, kung yung parang tinidor? gano'n tapos Oo, tutunog siya. oo. Tapos 'di ba 'pag may dalawa kang tuning fork tapos parang pinatunog mo yung isa, tapos nilapit mo siya dun sa isa, magva-vibrate din yung isa dahil pareho sila Ah. ng frequency. So ngayon yung mga electrons kasi meron silang natural, parang natural energy or parang natural frequency na once matamaan mo yung frequency na 'yan, masisipa mo siya palabas. So yun yung purpose ng laser, parang i-tu-tune mo yung frequency ng laser para matamaan mo yung frequency na yun, para masipa mo yung electron. So yun yung photoionization. Ngayon, ano yung spin polarization? Hmm. Yung spin polarization naman ay tungkol naman siya sa property ng electron. Yung electrons kasi may property na tinatawag na spin, either spin up or spin down. So, ah, gano'n siya. So, yung spin polarization, 'pag sinabi mong spin polarization, merong abundance ng either spin up or spin down. So 'pag Hmm. sinama-sama mo yung mga concepts na yun, yung ginagawa ko ay ano yung mga mangyayari doon sa electrons 'pag inilawan mo ng laser yung mga chiral molecules. So gano'n siya lahat, 'pag pinagsama-sama mo. So So, I hope nasundan niyo lahat yun. oo. So, yung ang chiral molecules papailawan ng laser tapos may masisipa na Hmm, electron. oo. Ano ang anong practical anong practical application niya? Why the interest sa ganong klaseng study? Kasi ano siya, nagka-characterize mo yung mga molecules, yung mga properties nila. Tapos actually yung mga ginagawa namin ay 'di ba nakwento ko kanina na important na paghiwalay mo yung left Yung at, sa right. drugs. Oo, kasi very the same yung properties nila pero magkaiba yung reaction nila. Hmm. So yung ginagawa namin sa mga ganitong studies ay naghahanap kami ng mga bagong ways for more efficient, ways para ma-discriminate yung left at right. Ah. So gano'n yung purpose niya. Although hindi pa kami sure kung paano siya directly i-apply, pero ine-explore lang namin yung mga theories, para maka-develop ng more efficient ways. So Mm. gano'n siya basically.
Ayun, so since nabanggit mo nga na theoretical study siya, paano actually ginagawa yung yung ganitong study na ayun, may idea ka, tapos gagawan mo ng mga equations, solve them, tapos Oo. paano mo masasabi na ay it makes sense, tapos itong magiging conclusion mo. Usually, instinct or or experience, parang gano'n. Pero usually kasi kung paano siya nagsisimula, parang ano lang siya, alam mo yung feeling na parang nagbabasa ka sa libro, 'di ba, tapos may example, 'di ba, sa physics 'pag nag-aaral tayo ng physics, palagi siyang nagsisimula sa projectile motion. Hmm. Tapos yung tinuturo sa'tin sa textbook ay ito lang yung velocity ng bola, hinagis mo at ganitong angle hanggang gaano siya kalayo, lilipad. Pero hindi yun realistic, yun yung pinaka-simple. 'Pag naghagis ka ng bola, merong rotation ng earth, rotation ng bola, hangin, may drag dahil sa hangin and so on. So ganun din sa theory, so parang babasahin mo muna yung libro, ganito na yung mga nagawa. Pero yung ano siya, ito kasi yung pinaka-simple na case, what if gawin natin siyang more realistic? So Hmm. dagdagan natin ng what if may ganitong effect na present, ano yung mangyayari? So ganun usually nangyayari yung mga theoretical physics na papers. Pag-isipan mo lang kung ano yung mga hindi pa na-consider, tapos dagdagan mo siya ng dagdagan hanggang sa feeling mo ito kasi mas realistic 'pag ganito yung mga isama natin sa model. Tapos i-compute mo siya gamit yung known na methods. Tapos, through experience malalaman mo din naman kung tama na yung mga pinanggagawa mo or mali. So with that, paano mo actually ginawa yung yung mga calculations dito sa study? Can you walk us through dun sa process na from that simplest assumption na ginawa mo, tapos to more complex procedures? Okay, so una dahil ano siya, so yung ginawa namin, okey, start tayo sa molecule. Ano yung i-describe natin yung parang transition, ano yung ganito yung transition na mangyayari, so yung transition na yan ay, Paano anong meaning mako-compute mo transition ng tran ah, I mean transition ng for example 'pag kasi meron kang molecule, 'di ba? ah Yung molecule, 'di ba, mga pinagsama-samang atoms 'yan. hmm, Tapos each atom may electron na umiikot diyan. Tapos ah, puwedeng marami yung electron. So isipin mo may isa kang bola tapos may 10 electron na umiikot diyan. So puwede mong masipa yung isang electron, electron 1, or puwede mong masipa yung electron 2, puwede mong masipa yung electron 3 and so on. So parang may 10 possible kung isa lang yung gusto mong sipain hmm, na electron. So 'pag sinabi kong transition, i-calculate mo yung transition na si electron 1 yung masisipa, i-calculate mo yung probability na si electron 1 yung masisipa, calculate mo yung probability na si electron 2 yung masisipa, gano'n. So mako-compute mo siya gamit yung tinatawag na dipole transitions. So iko-compute mo siya tapos ganito siya 'pag isa lang yung molecule. Ngayon dahil, yung chiral molecules na 'to ay gas phase, so kailangan mo siya i-average sa lahat ng mga molecules tapos i-compute mo siya. Tapos isipin mo, ano yung gusto nating ma-measure galing dito? So example, yung gusto kong ma-measure yung tinatawag na spin polarization. So iko-compute ko ano yung spin ng electron once na masipa mo siya, once na ma-measure mo siya. Tapos pag-iisipan mo rin kung paano siya ma-measure sa lab, kung ano yung magiging setup. hmm. So madami siyang bagay na nangyayari. Pero yung mga calculations na 'to, manual lang siya ginagawa or may software talaga na to perform Ah, yung ganitong calculations? may depende kasi siya sa part na, gusto mong gawin. So, sa paper namin may theory na part. So, ginawa ko yung parang mga, handwritten na mga equations. Pero may Hmm, part din na simulation. So, isi-simulate natin kung ano yung mangyayari. So, may more din na coding, tapos yung collaborator ko yung gumawa ng, coding.
Kasi usually sa theoretical papers, hindi enough na parang may equation ka lang, boring yun. I mean, although kahit physicist tayo, pero kahit kami, nabo-bore din kami kung paper lang yan tapos puro equation. So, kailangan may mga plots ka. So, Mm. lagyan mo din ng simulation. So, may tagagawa din ng simulation na para may mga magagandang plots din. So, Recap ko lang so far kung tama yung pagkaintindi ko. So, yung research focus nyo ay gusto nyo mag-develop ng method. So, for now, theoretical framework pa lang siya mm, kung paano oo, ma-discriminate yung mga chiral molecules. mm, So, parang hindi mo siya directly imi-measure, kundi kumbaga parang may other variables kayo na imi-measure such that ma-discriminate nyo yung left oo, hand, right oo, hand na. oo, oo. Tapos actually, ang isa sa common way ay yung chiral molecules kasi para mas maganda yung way na pag-separate mo sa kanila or para mas malaman mo kung left-handed ba siya o right-handed, kailangan mo siyang ipa-interact with another object na chiral. So, one way na para isipin yan, handshake. So, 'di ba, para mabuo yung isang handshake, kailangan right hand ko, tapos right hand ni Paul para mabuo yung Mm. handshake. Kung right hand ko tsaka left hand niya, hindi mabubuo yung handshake. So, gano'n yung idea. Kailangan mo siyang ipa-interact with another chiral object. So, sa amin, yun yung light. Meron kaming chiral na light na pinapa-interact sa isang chiral na molecule. Tapos parang bubuo sila ng parang handshakes nila doon. Yung Interesting. light at yung molecule, bubuo sila ng handshake nila. Tapos ganun yung pag-discriminate. So, paano yung way na yung paggawa ng mga actual measurements? Kasi di ba sobrang liit to ng mga ito yung mga pinakamaliliit na objects sa buong mundo. Oo. Paano mo magagawa yung mga ganong klaseng measurements? Depende din siya sa kung ano yung gusto mong ma-measure. Pero last year, yung institute kasi namin, experimental institute talaga siya, di ba? Based from the name, short pulse, nonlinear optics and short pulse spectroscopy. Experimental research institute talaga siya. Pero kami, theory department kami. Tapos yung group namin, may ginawa na experiment last year. Tapos pumunta kami sa isang laser facility, yung Electra. Pumunta kami sa Trieste sa Italy para gawin yung experiment. Tapos siya, sobrang laking facility talaga siya. Isang buong building, hindi lang ang buong building, parang compound. Mm. Tapos may mga lasers, tapos may mga engineers doon na nag-handle sa laser para stable yung laser throughout sa experiment. Tapos may mga computers na nagme-measure, tapos titingnan mo yung mga computers. So malaking siya. So depende sa experiment, pwedeng sobrang laking facility niya or pwedeng tabletop na pag sinabi nating tabletop, parang may malaking table ka lang tapos lagyan mo lang ng mga laser na equipment yung table na yan. So depende siya sa mga mini-measure. Basta may laser ka. Mm. Yun lang yung important doon. Tapos kayo din nag-develop ng I mean nag-iisip din kayo ng way kung paano yung actual na experimental setup para ma-measure yung gusto nyong i-measure, or bahala na yung mga experimentalist doon? Usually, yan. Siyempre, pag nagpo-propose kami ng theory, siyempre dapat may po-propose ka din na experiment para 'di ba mas high impact yung ginawa mo. So Mm. mag-propose ka din ng experiment. Tapos siyempre kung may mga experimentalist na magiging interested, i-measure nila. Tapos kung gusto nila collaborate din sila. Pero usually yan, yung iba kasi yung idea ng mga theorist na dapat madali lang gawin 'to in experiment. Tapos iba din yung idea ng mga experimentalist kasi sila mismo yung gumagawa ng yung measurements, eh. So parang minsan yung iniisip namin madali lang 'to, para sa kanila sobrang hirap pala kasi hindi mo naisip na may ganitong instability yung laser, may ganitong puwedeng mangyari habang gumagawa ng experiment. So usually ayan, yung experimentalist na yung bahala.
Pero paano nyo kinoconvince yung mga experimentalist na, ay, ito, subukan nyo tong ano namin, theory namin, i-test nyo. Kasi, di ba, may times na ano, di ba? For example, yung Philippine Space Agency, parang nagpapasubmit sila ng proposals na ano, para sa mga experiments na gagawin dun sa International Space Station. So, kayo, paano nyo yun ginagawa na ano, i-convince yung mga experimentalist na gawin yung experiment for that? Actually, I mean, although wala naman ako masyadong madaming experience with experimentalist, no? Pero yung main idea ko kasi dyan ay siguro pag meron silang equipment sa lab nila, tapos tanungin mo agad sila kung pwede nilang ma-measure yun. Tapos kung makumbinsi mo sila na na useful tong mina-measure, tapos may maganda kang makikita, ganun naman siya usually. Kasi, I mean, madami kasi akong conference na pinuntahan this year. So, actually, may 8 akong conference, tapos 7 na yung napuntahan ko. So, nagpe-present ako doon, tapos may mga experimentalist din na pumupunta sa poster ko. Tapos, syempre, ina-explain ko yung research na ginawa ko. Parang madali lang. Tapos, syempre, pag kinausap mo na yung experimentalist, mahirap gawin yan kasi may ito yung i-measure mo tapos tapos dapat ito din yung i-measure mo. Tapos, tinatanong din nila ako, so, anong equipment yung tingin mo dapat gamitin? Aba, malay ko. Theorist ako. Binalik yung tanong. Parang si Willie Rebellion. Pag tinanong ako, so sa tingin niyo yung experiment para na setup? Aba, sa tingin mo? Ayun, so I guess madami na kami na-discuss ni Philip tungkol dito nga sa research na ginawa niya. So for anyone interested, siguro check nyo lang ang link sa description, nakalink naman yun palagi. And siguro kasi sabi namin kanina preprint pa lang to. So sa listeners natin or audience na hindi familiar sa mga publishing terms, can you explain ano ba ang ibig sabihin kapag preprint pa lang yung isang study? So yung isang preprint, ibig sabihin niyan isang buong research paper na talaga siya na ginawa mong available to public. Pero hindi pa siya napapublish sa isang journal. So either nilabas pa lang siya publicly to para alam mo yun, para masabing ikaw yung una. Or nasa process pa siya ng review sa isang journal. So pero available na siya in public. So yung preprint hindi siya yung final form ng isang published na paper. So ito ay isang paper na currently nasa process pa lang ng review sa isang journal. At usually yung mga preprint may may disclaimers na parang read with caution, parang ganun, kasi hindi pa nga siya fully na review ng ibang din. At siguro mag-off ako sa topic. Ito dapat yung ginawa nung yung Pinoy dati na nag-viral na nagsabi na na-solve niya daw yung prime number blah blah blah. Yung dapat kung nagawa niya yun, dapat nilabas niya agad as preprint, hindi yung intellectual property something pa yung inasikaso niya . Walang yun. And actually, sa Liknayon Podcast, may episode din kami tungkol sa peer review, kung ano ba yung peer review process at ano yung nangyayari doon. At pinag-usapan namin yun sa episode. So kung interested kayong malaman kung ano yung nangyayari sa isang buong kung paano makapublish ng isang paper, may episode kami dyan tungkol sa peer review. So punta na lang kayo sa Liknayon Podcast. Saka yung preprints, sikat siya sa mga sa mga mathematicians, physicists, mga computer science people. Parang doon mo makikita yung mga mabilis na, kung gusto mo maging updated agad-agad sa mga nangyayari, parang mas tinitingnan mo dapat yung mga preprints, kasi pag nag-review ilang months pa yung ilang months pang lilipas. Pwedeng umabot ng taon. Actually, may nakita nga ako, parang 2 taon siya na under review.
yung paper. Gulat ako, binabasa ko yung paper, submitted 2018, parang gano'n. Tapos published 2020. Ano? 2 taon. Sobrang tsinaga. Pero ako na-experience ko yung ganun katagal, yung master's thesis ko. Para 2 natapos ko siya years? 2021, na-publish siya 2023 kasi dumaan sa 2 journals. So Okay. dun sa unang journal, parang naka 5 months na. Wala pa ring review. So nag-withdraw kami. Ah, Tapos pinasa sa ah. iba. Kasi tumagal din yung review process. Pinakamatagal ko ata 9 months. Feeling ko 9 months. So ayun, very uso ngayon yung pag-submit sa mga preprints. Kahit ako ngayon pag may pinapasa ako na paper, nilalagay ko din agad sa sa isang preprint server para makita na agad. So going back dito sa sa topic natin. Discuss na natin yung more on behind the scenes naman ng research na to. So in this study, paano actually yung funding setup nito? Kailan ba ng funding to do yung mga ganitong theoretical studies? Actually, kailangan talaga ng funding nito. And okay, so yung so postdoc ako, so meaning under ako sa isang project. So nung pumasok ako dito sa group sa Berlin, may funding na yung group para i-explore yung mga ganitong topics. So yung funding ng research topic ko na to ay galing siya sa ERC grant. So yung ERC ay European Research Council. Tapos yung tawag sa project ay Ulysses. So sa Europe kasi, yung pinaka-prestigious na grant ay makukuha mo sa ERC. Sobrang laki siya. So hindi ko na sasabihin dito, pero pwede niyong mag-google yan. Yung yung kung magkano yung funding namin, sobrang laki niya. So yung funding, ginagamit yan para syempre bilhin yung licenses para sa software. Kasi minsan kailangan mo ng mga proprietary software para gawin yung mga simulation. Pero mostly maganda din naman yung mga open source. Kailangan mo din ng funding para sa laptop, funding pampasahod. Kasi funding pampa-conference, funding para sa APC, which is yung article processing charges. Pag nagpa-publish ka at gusto mong maging open access yung paper, magbabayad ka sa isang journal. Tapos funding para sa kasi common dito na meron kang cluster. So yung pag sinabi nating cluster, yun yung ginagamit mo para mag-run ng simulation. So pwede mo siyang isipin na parang supercomputer. So ayun, funding din para makabili ka ng mga gamit para sa cluster. So usually ganun siya pag theory. So kailangan mo ng funding para mapalakas yung computing power ng cluster. Ganun siya usually. Akala ko sa mga ganitong types ng study, lapis at papel lang yung Hindi. kailangan. Magsasolve ka lang ng mga equations. Actually, ganito kasi yung madami ding coding na nangyayari sa theoretical physics. Example, kasi kami, gusto mong malaman kung paano mag-interact yung isang molecule sa light, di ba? So yung molecule kasi, di ba, madaming electrons na nandyan. So kailangan mong minsan yung mga, although never kong na-try mag-run ng mga ganong type of calculation, pero minsan inaabot siya ng mga 6 months tapos nagra-run lang siya sa cluster. Tapos pumunta nga ako sa isang conference sa Japan. Ito yung sa Japan na conference. Tapos may sinishare sila na simulation naman ng mga black holes kung paano ata mag-merge yung dalawang black hole na yon. Tapos yung simulation na yon ay parang worth 1 second lang. In 1 second, ganito yung mangyayari. Tapos inabot siya ng parang 1 taon ata para i-run or para lang sa 1 second. So, ganun yung mga nangyayari sa theory usually. Kailangan mo din ng malakas na computer. Pero minsan mapapaisip ka din na na
worth it ba mag-spend ng ganong klaseng resources para lang malaman na ano, sa 1 second na sa 1 second na interval ganito yung nangyayari? I mean, pwede mo siyang ma-argue kasi example kung let's say although hindi na quantum physics yung pag-uusapan natin of, let's say Big Bang. Nung nangyari yung Big Bang, I mean, hindi natin alam kung gaano ba yun katagal, pero let's say sabihin natin explosion, tapos kung pwede mong ma-simulate in 1 second kung ano yung nangyari sa Big Bang, di ba? So, marami din naman tayong information in principle, di ba? Na makukuha doon. So, mga ganun yung yung mga justification doon. More siya sa tawag doon. Kung ano yung more siya sa i-push yung knowledge, ganun siya. Boundaries of science. Oo. Hindi mo dapat isipin agad kung may application ba to, kung mapagkakakitaan ba natin. Speaking of computers, kasi 'di ba may mga tinatawag din na quantum computer. Para gumawa ng isang study related sa quantum physics, kailangan mo ba ng quantum computer or hindi naman? Ano lang yan? Hindi naman. Pwedeng laptop lang. Yung normal lang na laptop. Tapos depende din kasi kung ano yung gusto mong i-compute. Pwede mo naman siya ma-run sa laptop mo. Usually Python lang. Pwede na. Hindi pala siya yung mga old coding na yung mga Fortran ganun. Fortran yung iba. Lalo na yung mga lumang code talaga na kasi example sa atomic at molecular physics, may mga existing codes na sa literature na alam mo yun, very well established na siya na code kasi experts talaga yung gumawa nun, tapos sobrang daming tao na gumawa nun. So syempre, gamitin mo na lang, wag ka nang gumawa ng own gamitin mo na lang. So minsan kailangan mo din aralin yung Fortran, C, pero mga basics lang, mga ganun. Dito sa study mo, ano yung mga matatawag mo na naging challenges in doing this study? So una, yung pag-compute. kasi dahil theoretical paper Kala ko to. sabihin mo wala eh. Easy. Easy. Ang dali. Kaya ko itong isolve ng nakapikit. Pero actually sobrang tagal ng computation na to kasi syempre pag may ginagawa ka na theory, kailangan mo din siyang i-benchmark sa existing na theories. So, yung naging main difficulty ko ay i-benchmark yung theory ko sa existing na theory. So, kailangan kong i-prove na kung ano man yung pinipredict ko na bago, dapat kaya niyang ma-recover yung yung mga lumang predictions. So yun yung yung main challenge ko nung time na yun para gawing consistent yung theory na kaya niyang ma-recover yung mga existing na. And actually inabot ako ng parang 1 taon na pag-calculate. na lang yan well actually na parang isipin nyo lapis at bond paper tapos sulat ka lang mga 1 taon na compute. Yun yung naging main challenge ko. So, gaano kadaming papel yung nagagamit mo sa pag-solve ng mga ganito? Sobrang kapal nun. Parang mga ganito. Tapos kapag nire-review nyo yun as a group, iniisa nyo talaga yun? Hindi. Binabrowse nyo talaga per page? Tiwala na sa akin. Tapos syempre bilang bilang scientist, syempre naman tayo meron tayong integrity, 'di ba, as a scientist. So although tapos since nabuo din naman natin yung expertise natin, so syempre in some way pagkakatiwalaan ka dapat nila sa pag-compute mo. Parang 'di ba, may confidence dapat sila sa skills mo, tapos syempre dapat may confidence ka na rin sa sarili mo. And syempre may integrity din tayo na aminin na at some point may mali sa calculation natin. Tapos ayun, alam ko parang malalaman mo din naman kung tama yung mga nako-compute mo. Pero kapag nagso-solve ka ng mga halimbawa isang rim ng bond paper na pupuno mo yan sa pag-solve ng equation, paano mo 'di ba?
gaano mo katagal yun sinasolve tapos paano mo siya i-double check na wala kang na-miss na for example, imbis na positive sign, negative sign yung Hindi nasulat mo. hindi lang siya double check. 10 10 times ko siguro ginagawa, parang tititigan ko lang yung bond paper, tapos, may negative sign ba akong nawawala? Tapos tapos yung malala pa diyan, example sabihin natin nakaabot ka na ng 30 pages, tapos page 2 may nakita ka, may nawalang negative sign. Tapos mali na agad lahat. So, uulitin mo na naman. Gano'n siya, pero ano lang siya, patience. Tapos at some point ano din naman, makukuha mo din naman yung tamang sagot. Hindi ba yan kaya ipa-check sa ano? I-scan mo lahat ng page tapos i-load mo kay ChatGPT na look for errors. Hindi ko alam, hindi ko pa na-try, pero nakita niyo na 'di ba may viral na meme dun kay ChatGPT yung pinapa-solve yung angle. Tapos tapos 30 degrees daw. So, minsan ewan ko, discretion mo rin kung pagkakatiwalaan mo siya. Pero minsan ang galing din ng ChatGPT na for example pakita mo yung equation tapos sabihin mo Oo. write this in Python. Oo, Tama oo. din siya eh. Pero kung babaliktarin mo yung process, doon siya parang doon Oo. siya nahihirapan. Actually, tingin ko dahil din 'yan kung paano nila tine-train yung AI, tapos yung data set na fini-feed nila, pero hindi ko talaga alam. Baka pag ini-invert mo na, 'di ba? Inversion Oo. tawag doon, 'di ba? Oo. Inverse problem, parang gano'n. Usually mas mahirap yung mga inverse problem, eh. So dito sa study, ano ang mga masasabi mo na good and bad experiences in doing this? Siyempre good experience, kasi so kung naalala niyo 'di ba, yung dati kong research ay tungkol sa quantum time, gano'n. So ito yung parang tapos nag-change field ako para sa postdoc ko. So ito yung parang first paper ko after ko mag-change field. So, Hmm. good experience siya para sa akin. Tapos very interestingly nung nag-change field ako, nanalo din ng Nobel Prize yung field namin. So parang sabi ko, tama yung field na pinuntahan ko. So, yun yung good experience. Sa bad experience naman, ano ba? Actually hindi ko alam, eh. Wala akong masasabing bad experience kasi, siguro yung bad experience lang yung minsan kasi nakakainis magbasa ng mga research paper na kung saan bine-benchmark mo yung trabaho mo tapos sobrang vague ng pagkakasulat nung research paper na yun, na parang nahihirapan kang i-benchmark yung ginawa mo sa ginawa nila. So siguro yan lang yung Hmm. bad experience. Pero overall magandang experience yung, para sa'kin kasi na-enjoy ko talaga mag-solve ng kung ano-ano. Tapos natututo din ako kasi, ah, may mga simulations din na part dito sa paper ko. Tapos natuto ako ng, basics kung paano gamitin yung Julia para code. Ah. Kasi yung collaborator ko, yung codes niya sa atomic physics lahat nakasulat sa Julia. So, kailangan ko ding aralin ng onti yung basics kung paano siya paganahin. So, na-enjoy ko din yun. At siyempre na-enjoy ko din yung pagsusulat ng papel kasi bagong field siya para sa'kin. Madami akong, natutunan and ayun. Yung sinabi mo na pag-benchmark nung study mo sa ibang studies. Kasi 'di ba usually sa mga physics studies may sinasabi na ay Hmm, this hmm, equation tapos may gagawin kang process mabubuo mo yung ganitong mm, equation. So yung hmm. yung step by step to move from equation 1 to Hmm. equation 2 sinasolve mo din or parang naniniwala ka na lang na ito yung resulta Oo. from equation 1. Hindi, actually naniniwala na lang ako, pero usually na kaya kong ma-imagine kung paano siya gawin kasi, Ah, ah, kasi as a physicist, kung magpi-PhD ka sa physics, nati-train ka din naman kung paano mag-solve, 'di ba? So,
Ako yung yung bachelor's ko until PhD mga 10 to 11 years 'yun. So Mm. so isipin niyo na lang kung gaano kadaming mga problems yung sinolve ko sa 10 to 11 years. So 'pag nagbabasa ako ng mga papers, kaya ko siyang masundan na parang for example, isusulat nila sa paper ito yung equation 1 tapos next equation 2. Kaya kong ma-imagine kung, paano siya nangyari at kung ano yung mga steps na gagawin. Kaya ko siyang, ma-imagine pero alam ko kasi minsan kung gaano siya kahaba gawin kaya parang ayoko ng gawin. Pero kaya Mhm. kaya ko siyang gawin kung gusto ko. Gano'n siya usually. Kaya pagkakatiwalaan ko na lang yung nakasulat. So dito sa study, at what point did you realize na pwede nyo na tong i-submit for publication, and ano yung process dun sa pag-separate mo into two papers? Kasi 'di ba sabi mo kanina Oo. dalawang preprints to. Kasi ano siya, ah, kailangan kasing alam mo yun, ayaw mo na masyadong mabigat yung paper na hindi na Mm. alam mo yun, sobrang dense na na parang ang hirap na niya sundan tapos ang daming topics na naghahalo-halo. So, at some point i-separate mo kung, ah, kailangan mong pag-isipan kung ano yung message na gusto mong, makuha ng reader. So, dun mo siya ise-separate yung result. So, ito yung message na gusto kong makuha ng mga reader, which is based sa title. Sa title ng paper ko, merong locking ng, electron spin with cation orientation. So, yung lahat ng results ko na related doon, yun lang yung, nilagay ko sa paper na 'to. Tapos sa isa ko Hmm. namang paper, yung tawag naman dun, although hindi natin nabanggit kanina 'no, pero ano siya, spin polarized multipolar photoelectron currents, yun yung Hmm. title. So lahat ng, results ko na may kinalaman sa photoelectron currents nilagay ko dun. Tapos Hmm. yun lang yung mga nandun. Para, kailangan kasi nating, tandaan ano ba yung message na gusto mong Hmm. makuha ng reader. So, stick tayo sa gano'n tapos yun lang yung isulat natin. Tapos magbuo tayo ng kwento na nagre-revolve lang sa idea na 'yan. Yun, so sa audience natin dyan na mga students pa, important din na skill yan, yung parang alamin nyo kung paano i-separate yung study nyo into different studies. Kasi parang nagiging pithole yon madalas sa mga students na Parang Mm. lahat ng data ilalagay lang nila sa isang study, which, you know, minsan nagiging cause ng delay, tapos minsan pag isulat mo sa isang paper, nagiging masyadong mahaba na siya. Oo. And ngayon kasi parang kapag mas maikli, mas binabasa siya ng mga tao. Kapag Oo, yung mga kapag letter masyado ng versions, mahaba, oo, kapag oo. masyadong mahaba, masakit na rin sa ulo intindihin. Oo, actually. So, although ano din siya, dapat ano din, be careful din na ano, na parang ayaw mo yung, anong tawag dun? Kasi masamang practice din kasi na 'pag may ano siya, may fine line na kung Oo, oo. saan masamang practice yung hati-hatiin mo lang siya for the sake na magkaroon ka ng madaming papers. Dapat yung hati-hatiin mo siya para to stick to one idea, hindi yung Mm. hati-hatiin mo lang siya para magkaroon ka ng madaming papers. Ano yun, bad scientific practice yun 'pag Oo. yung goal mo lang ay makadaming papers. Moving forward, ano yung plans with this research? So kanina may binanggit kayo na parang gusto niyo, may kino-convince kayo na gumawa ng mga experiments. So in addition Mm. to that, ano yung future plans? Okey. So una yung parang immediate na future plan ay siyempre ma-measure siya sa isang experiment. And actually, sa isa sa mga conference na pinuntahan ko, natuwa ako kasi, may pinuntahan ako na conference sa Sweden tapos, madami ding mga experimentalist dun tapos parang ng Mm. speaker yung paper ko doon sa slide niya. So, nasa buong slide niya, new perspective on spin measurements tapos naka-cite yung paper ko. So, I think may mga nako-convince naman kami
na mga experimentalist na ano, na mukhang maganda naman yung paper namin at mukhang pwede namang ma-measure. So yun yung ano, yung immediate na future plan. Tapos yung mga next na future plans ay siyempre to develop yung theory further kasi, so yung ginawa kasi namin dito, yung tawag ay one photon ionization. So ibig sabihin lang nun may one photon ionization ibig sabihin parang may isang transition lang. So let's say ito yung levels, isang isang sipa lang yung kinonsider namin. So yung next ay to develop it further para let's say 2 photon. So 'pag sinabi nating 2 photon, let's say may 3 level, sipain mo siya pa gano'n. Yun yung mga next na steps. And kanina pala nabanggit ko na ano, yung Liknayan podcast. So can you share din ano ba ang ano, tungkol saan ba itong ano bang ginagawa niyo dito sa Liknayan podcast? Ano ang backstory, bakit nabuo itong Liknayan podcast? Okay. So actually yung Liknayan podcast so kung familiar yung audience natin kay Reggie Bernardo, so binalita siya dati na siya yung first homegrown na gravitational physicist, 'di ba? And actually si Reggie ay friend ko 'yan, so member kami pareho ng theoretical physics group sa National Institute of Physics, UP Diliman. So nakilala ko siya nung 2015 nung pumasok ako sa group tapos naging friends na kami ever since. Tapos may time kasi nung 2023 ata, pumunta siya sa Frankfurt para sa isang conference tapos binisita ko siya. Tapos ayun, siyempre dahil nasa Germany tayo, inom tayo ng beer. Tapos habang habang umiinom kami, ayun napag-isipan lang namin, mag-podcast tayo. Tapos doon na nabuo yung Liknayan podcast. So nung time na yon sa Taiwan pa si Reggie na as a postdoc. So ngayon, ano na siya, nasa Germany na rin siya. So nag full circle yung Liknayan podcast. So nagsimula siya sa aming dalawa lang. Tapos sumama na sa team namin si Cherry, yung optical physicist na nasa Japan, si Jane, yung soft matter physicist na soon to be PhD. So nagsusulat siya ng thesis ngayon. So sa ano naman siya sa US, sa Johns Hopkins. Tapos si Frankie, tapos next na sumama sa team ay si Frankie Palabrica at saka si Mika San Diego. So yung ginagawa namin sa podcast ay ano lang, kasi nung nagsimula kami, 'di ba? Pag tinanong niyo yung general na Pinoy, may kilala ba kayo na Pinoy physicist? 'Di ba parang actually kahit ako nung nag-physics ako, nung nag-decide ako na kumuha ng course na physics, wala rin akong kilalang Pinoy physicist. Tapos 'di ba anong tawag dun? Yung wala kang role model parang gano'n na Pinoy. So yung goal namin sa podcast ay ma-shine yung spotlight sa mga Pinoy physicist, i-share nila yung kwento nila kung paano nila yung journey nila through physics. Tapos at least magkaroon ng awareness yung mga tao na ay may mga physicist pala tayo, gusto ko rin mag-physics. At least may parang role model sila na matitingnan, parang gano'n. Yun yung ginagawa namin sa podcast. So for anyone na mahilig sa physics or gustong matuto ng physics, follow nyo sila. Dito kasi lahat ng fields of science dito. So kung pwede kayong matuto more about physics sa kanila. Tapos madami na kaming mga naging guest na physicist, tapos sobrang lawak ng mga fields. I think yung isa sa pinaka-exotic na topic na na-cover namin doon ay galactic archaeology. Actually, nung ginawa namin yung episode na yun, first time ko rin siyang narinig. Galactic archaeology, parang paano nabuo yung mga galaxies, parang gano'n. Tapos may isa ding episode, paano nabubuo yung mga planets. Tapos may isa ding episode, time crystal naman. Ano ba yung time crystal? Tapos may mga episode din tungkol sa black holes, biophysics, and so on. So, madami kayong mahanap na mga interesting topics doon.
Yun, so before we let you go, ano ang mga advice mo sa mga aspiring researchers? So yung advice ko lang ay keep moving forward. Alam niyo yung yung kung napanood niyo yung BoJack Horseman, 'di ba may scene doon na parang nagjo-jogging si BoJack tapos parang gusto na niyang sumuko tapos parang may isang guy doon na kinausap niya si BoJack tapos sabi niya lang it gets easier. Parang continue mo lang every day it gets easier pero yun yung hard part, you need to do it every day. So lang, yung advice ko, just keep going at it. Although mahirap siya pero it gets easier through time. So wag lang sumuko. Tiwala sa sarili, kaya nyo yan. Tapos, in addition pala sa Liknayan Podcast, do you have anything else to promote? Wala naman. So lang, Liknayan Podcast. I-follow nyo lang kami sa Liknayan Podcast. Yun lang yung kaya kong i-promote. And Tapos, for collaboration, paano kanila i-contact? Okay. So, pwede nyo akong i-contact through email. Yun yung best way para ma-contact ako. So, yung email ko ay flores@mbi-berlin.de. So, pwede nyo akong i-email dyan. Tapos, kung interested kayo sa mga research na ginagawa ko, pwede nyo madali lang naman akong i-search sa Google Scholar tapos i-type nyo lang yung pangalan ko doon. Lalabas din naman yung Google Scholar profile ko tapos nakalink din yan sa personal website ko. So, makikita nyo yung mga information ko doon. By the way guys, kung nagko-contact kayo ng mga Pinoy scientists, make sure naman na may sense naman yung mga tinatanong nyo. Kasi recently may nag-message sa page, nagtatanong saan pwedeng ipatest kung may hydrogen ang tubig. Alam mo yan? May hydrogen na yun. So, ayun lang. So, although alam niyo yung mga email ng mga scientists dahil sa mga papers nila, wag naman kayo mag-send ng mga meme questions. Baka mapon yung mga email nila, no? So, ayun lang. And I hope na-explain ko ng maayos yung kung ano man yung mga ginagawa ko. And sana naintindihan nyo. Ayun, so I hope marami kayong natutunan. I hope nakapag-spark kami ng interest sa physics, particularly sa physics, no? Kasi I think may karamihan, madaming students talaga ang nahirapan sa physics. Kasama na rin ako doon. Actually, kahit ako, nahihirapan din naman ako. So, ayun lang. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Philip sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madaming pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.